Kinasuhan ako ng Philippine National Police. Basta, ipaubaya ko na sa Diyos itong kaso na ito. Magandang araw at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Natanggap na nga ni General Macanas na umano'y kinasuhan siya. Hindi niya pa na-receive ang subpoena kaya nag-aantay na lang umano ito. At ayon sa kanya ay naghahanap siya ng abogado na magaling para depensahan ang reklamo laban sa kanya na umano'y kinasuhan siya dahil sa kanyang vlog nga. At nilinaw niya na ang kanyang sinabi sa kanyang vlog ay umano'y analysis at opinion lamang, mga kababayan. Ano po ang kaya ang mangyayari ngayon kay General Macanas? Tuluyan na kaya itong titigil sa pagsasalita laban kay Pangulong Marcos Jr.? Tuluyan na kaya itong mananahimik dahil sa final na kaso sa kanya? Ano ang kanyang masasabi? Narito po, mga kababayan. Ko ng Philippine National Police ng yung naitawag sa akin na anti-crime violation ng anti-crime law RA 10175. Salamat sa mga tumawag sa akin. Ang basihan nila ay isang video ko. I don't know kung isang video lang o maraming video. Sa maalala ko, may video ako na ang title, AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign? Question mark. Nilagyan ko ng question mark. So, sa discussion ko sa video na yon, paulit-ulit ko yung sinasabi nga, these are just my analysis and opinion. Kasi, nagsimula ang background ng video na yon dahil may natanggap akong informasyon ng mga anak ni Senator Amy. Kinausap ang mami nila na, "Mama, please do the right thing for the sake of our country and grandpa." Ayun. So, sa aking analysis, kinakausap, the right thing to do, kinakausap daw, okay, dahil informasyon na tanggap ko sa aking sources. Kinakausap ni Senator Amy ang kapatid niya na mag-resign na lang kasi kung hindi siya mag-resign, baka daw gugulo. Ganon. So, meron ding possibility, sabi ko, na kung si Senator Amy mahirapan siya, mas mabuti kung may ibang kakausap. At sabi ko doon, ang pinaka-the best na kakausap ay ang mga nasa poder, ang mga AFP, PNP generals, kung talagang malala na. Isinight ko yung nangyari nung panahon ni President Erap na ang AFP, PNP nag-withdraw ng support sa sitting president at na iwasan ang gulo. Yun ang paliwanag ko doon. Na bago nag-declare ng withdrawal of support, ang APP-PNP kay President Erap noon, kinausap muna nila ang sitting president. Ganon ang aking explanation. So, kung pinag-aralan ko ang anti-cybercrime law, ang karamihang acts, yung violation is phishing, fraud, spoofing, hacking, swindling, estafa, scam, other forms of computer fraud, counterfeiting, and forgery. Then may tatlong kategory ng cybercrime violation. Crime against people, crimes against property, and crime against government. So parang dito ako nahulog sa crime against government. Dahil nga yung aking pagpapahayag, opinion ko na medyo magulo na ang sitwasyon at yung nalaman ko na si Senator Amy, kinakausap niyang kapatid niya at mag-resign. At so nakita natin ang reaksyon ni General Macanas, mga kababayan po natin, medyo relax lamang ito
at mukhang hindi kinakabahan at hindi apektado sa kinaso sa kanya ni PNP Chief Acorda Jr., mga kababayan po natin. At narinig naman po natin, inulit niya ang pagpapaliwanag patungkol sa kanyang vlog. So kung gusto niyo mapanood, para kayo talaga ay marinig nyo, makita nyo ang kanyang mga sinabi, at nandyan sa kanyang video ito, puntahan nyo na lang yung The General's Opinion. Dahil hindi niya dinilit, mga kababayan po natin. Hinayaan niya, no? At gusto niya pa nga mapanood ng taong bayan para sila mismo ang maghusga sa kanyang sinasabi. So sa nangyaring ito kay General Macanas ay piling ng ibang mga viewers at syempre mahilig magmamarites sa social media ay sinasabing binubusalan na umano ang mga vlogger, pinapatahimik na umano ang kumukontra sa administrasyon ni Pangulong Marcos. At ang nangyaring ito ay kinatuwa naman ng mga taga-suporta ni Pangulong Marcos, lalo na yung kanyang mga vlogger, at sinasabi na dapat lang umano nakasuhan dahil masyado na umanong kumukontra ito sa ating administrasyon. Ngunit sa ngayon ay naghahanap nga ng magaling na abogado ito si General Macanas na umano'y madepensahan ang kanyang kaso, at ayon sa kanyang paniniwala malinaw umano na wala siyang nilabag. Basta ang panoorin nyo na lang ang video na ito. Idugtong ko ngayon sa aking vlog na ito, and then mag-comment kayo. Basta ako, this is part of my risk of a job. Kung medyo kumontra ka sa administrasyon, may risk. At ako, tinatanggap ko ang risk at ihintayin ko ang subpoena ba yun o ano, yung dapat makuha ko yung complaint para naghahanap na ako ngayon ng abogado. So, pwede ba mag-recommend kayo ng medyo magaling na abogado? Ito lang ang yung income natin sa YouTube. Alam nyo naman yung aking passion na pagtulong sa mga mahirap, yung Talented Tribe. Ginagastos natin ang income para sa project. So kung magkuha ko ng abogado, mapilitan ako, kunin ko yung income ko sa YouTube para pambayad ng abogado. Parang gano'n ang mangyari. So, I don't know. Basta, ipaubaya ko na sa Diyos itong kaso na ito. So, yan ang sagot ni General Macanas sa kasong final sa kanya na anti-cybercrime law, mga kababayan po natin. At sinight niya rin ang kanyang posibleng kinaso nga sa kanya. Pero sa ngayon ay hindi niya pa natanggap ang subpoena mula sa reklamo ni General Acorda. Mga kababayan po natin, ano po ang balagay niyo po? Titigil na kaya itong si Vlogging General o itong si The General's Opinion sa kanyang pagbibigay ng opinion at analysis patungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno at pagbabatikos, at syempre isa siya nag-withdraw ng kanyang support at hindi na niya kinikilala na Pangulo ngayon itong si Pangulong Marcos Jr. Isa siya sa mga pumirma ng manifesto of withdrawal of support. Mga kababayan po natin, ang sabi ng iba, binubusalan, ang sabi ng iba ay mapang-abuso, at ang sabi ng iba naman ay dahil nagpapakalat ito ng fake news. Ano po ang inyong husga patungkol sa video ito, sa naging vlog ni General Macanas? Huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa ating comment section. Maraming salamat po. At para sa karagdagang update, mga mainit na issue na pinag-uusapan sa ating bansa, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. TikTok, Facebook, YouTube, pare-pareho lang po ang ating channel account. Maraming salamat.